sabi din dyan sa 3:16, sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama naman po yun. Ngunit pagdating sa Mark 16, verse 16, kailangan mong nadagdagan eh. Ito po yung sinabi binasa ko yung kanina. Sabi kasi ng John 3:16, sumampalataya lang. Wala yung Mark. Pagdating ng Mark 16, verse 16, ang sabi dito, sino mang sumampalataya at mabautismuhan. Dahil nakalagay po sa John 3:16, sampalataya lang. Ito yung pinanghawakan ng iba eh. Na sa sampalataya ka lang, ligtas ka na. Pero hindi inayunan ni Mark yan. Ang sabi niya, kailangan mo bang magpabautismo? Ang sabi mo dito, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Kasi kulang yung sampalataya, kailangan mong magpa-bautismo para, nasabi dyan, maliligtas. Ngunit dito, nasabi dito, datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sabi dito, maliligtas. Hindi po sinabi ligtas na dahil after ng bautismo po, yung lagi nating dinadrawing na kailangan mong maniwala, hear, faith, and baptize. Hindi lang natatapos dito yung pagiging isang alagad. Na kapag tayo po ay nagpabautismo, tapos na. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 2, ito po yung tinatalakay ko nung nakaraan pa, at muli babasahin ko dahil request nga po ng ating kapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians 15, verse 2, ligtas tayo kung sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaro mo sa inyo. Pagkatapos mong sumampalataya at magpabautismo, kailangan mong manatili. Stay. Dahil, nagpabautismo ka nga, hindi ka naman sumasamba. So, hindi natin nasunod yung tinatawag na Hebreo 10:25, na huwag paubayan ang pagkakatipon. Na sabi ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ng utos ko, sundin ninyo, nasa Matthew yun. Nagpabautismo ka nga eh. Hindi mo naman sinusunod yung aral. Dahil ang tinuturo ng banal na kasulatan ay mahalin yung kapwa. Eh tayo mismo, hindi natin ipapakita sa ating mga kapwa na tayo umiibig. Dahil utos ng ating Panginoon Jesucristo, kayo mga kaibigan, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At yan ang pinakadakila sa lahat, na sabi roon, sa 1 Corinthians 13, verse 13, ngunit nananatilan tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Na dapat pinapadama ng bawat isa itong pag-ibig na ito sa ating pong mga kapwa. So sinabi ng Mark 16, verse 16, ang sino mang sumampalataya o bautismuhan, maliligtas, hindi po sinabing ligtas na. So, muli mong babasahin, sabi dito, sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo man nagsisampalataya ng walang pagulang. So, kailangan natin manatili pagkatapos ng bautismo. Manatili sa aral at sa iglesia. Ang bautismo ay paglakad sa panibagong buhay. So, ang sabi diyan sa Romans 6, 3, verse 6. 6:3. 6. Sorry. Ang sabi po ay ganito. Romans chapter 6. Ang sabi po ay ganito, Romans chapter 6. Kung may mga Biblia po kayo, ay samahan niyo po ako sa pagbabasa. Kung hindi pa ganin yung nalalaman, na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo may nangalibing, nakalakip niya
sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. So, ang illustration ng bautismo po ay ganito. Yung tao na ilulubog sa tubig po ito. Pagkalubog niya po rito at lumakad sa panibagong buhay, siya po ay new self. Bagong tao na. Yan yung utos ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Matthew chapter 28, 19 to 20. Ang sabi dito, tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ngayon naging kalakip niya dahil sa kamangisan ng kanyang kamatayan, ay magkagayon o magkakagayon din naman tayo dahil sa kamangisan ng kaniyang pagkabuhay na magmuli. Na nalalaman natin na ang ating natiyang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. So yung old self natin, yun yung mga napako sa krus. Upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Dahil dito sa bagong tao natin, sa bagong pagkatao natin, iiwanan natin yung mga datingang pag-uugali na ginagawa natin. O mag-uutay tayo ng pagbabago, gradual na pagbabago. Kung dati, madalas kang magmura, bawas-bawasan mo. Kung nandito ka na. Kung dati, umiinom ka, bawasan mo. Halimbawa, isang case, iinom mo dati. Bawasan mo na isang bote dahil nandito ka rin. Baka umaya, after 10 years, isang case pa rin iinom mo. Walang gradual na pagbabago ron. Hindi mo, dapat kalahatin na lang. Pero changes. Dahil, ipapakita mo eh. Ipapakita mo na ikaw ay tunay na naniniwala ko. Kasi sasabihin sa'yo ng mga tao, Kristiyano daw itong tao ito, pero hindi naman pinakikitaan ng pagka-Kristiyano sa kanyang buhay. Ano po? Iba ka. Doon sa tinatawag na takbo. Wala ka ng iba dahil nasa Romans din yun. Na ibahin mo yung takbo ng inyong pag-iisip. At huwag kayo magsipag-ayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Lahat. Yung buhay natin, baguhin natin. Dahil nandito na tayo sa panibagong buhay. Panibagong buhay. Bagong pagkatao ka nandito, pagkatapos mo mabutin mo. Lahat pwede nating baguhin. Sabi nila, nahirapan sila ng baguhin. Hindi po. Mag-pray tayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Maniwala tayo. Ginoon mo yung patay nga, nabuhay niya. Nasa Biblia yun. Ang daming miracles sa dyan na ginawa ang ating Panginoon sa Kristo. Yung araw, hanggang ngayon, di nalulubat. Same pa rin. Kung lahat kumukupas, pero yung araw, bakit hindi kumukupas? Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Itong mundong ginagalawan natin, umiikot to. Pero bakit hindi natin nararamdaman? Nakahang yung earth. Hindi po ako scientist ha. Pag-aralan ko ng ng elementary ako. Nakahang yung earth. Pero bakit hindi mo mabagsak? Tumatakbo tong earth, pero hindi natin nararamdaman. Bakit? Anong dahilan? Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng science, bakit hindi ako nagkakapagkapagka dahil yun sa gravity? Hindi. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat organized. Sabi nila, itong mundong ito, hindi ako ginawa ng Diyos. Bakit napakaganda? Sabi nila, nabuo daw yung earth o yung universe dahil lang sa pag-ikot. Gumawa ka ng isang bagay, lagay mo sa washing machine. Yung isang cellphone, lagay mo sa washing machine, paikutin mo. Yung pala kung mabubuo yun. Sabi kasi sa science, ang mundo daw ay nabuo dahil sa pagtakbo ng mundo. Pero hindi po.